Purihin ang ating Panginoon na nagmamahal po sa atin. Kumusta po kayo mga kapatid? Ngayong gabi ay nasa ika-72 days na po tayo ng ating 100 days of prayer. Mamaya bago po tayo manalangin ay nais ng ating Panginoon na ngayon ay tayo ay Kanya pong kausapin. Narito po ang talata sa gabing ito. Nakasulat po sa aklat ng John chapter 16 verse 7. Ito po ang sabi sa wikang Tagalog. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Mga kapatid, ang talata na ito ay sinabi ng ating Panginoon mga ilang oras na lang ay bago siya arestuhin. Kaya ang kanyang mga alagad ay nalulungkot sapagkat itong si Jesus na kanilang guro, itong si Jesus na kanilang kaibigan, ay konting panahon na lang o konting oras na lang ay mawawalay na po sa kanila. Subalit sila po ay binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon na nang sabihin ng ating Panginoon na meron po siyang susuguin na mang-aaliw. Ang salitang mang-aaliw po rito ay galing sa wikang Grego na parakletos, na ito po ay itinranslate ng mga scholars sa banal na kasulatan na counselor, comforter, at saka helper. Ito rin po ay may pakahulugan na intercessor, advocate, at saka mediator. Ito ay patungkol sa banal na espiritu. Ngayon ay nais nating ibahagi ang nagagawa ng banal na espiritu sa atin bilang nananampalataya sa ating Panginoon at ano kaya ang misyon ng banal na espiritu sa mundong ito. Yan ang sasagutin ngayong gabi. Okay, unang tanong. Dito muna tayo sa ano kaya ang misyon ng banal na espiritu? Dalawang salita lang. Ang misyon ng banal na espiritu is to convict and to convince. To convict na ang tao ay makasalanan. To convict na ang tao ay hindi niya kayang bayaran ng kanyang kasalanan. To convince na ang tao ay lalapit sa ating Panginoong Jesus. Yun lang po ang gawain ng banal na espiritu. Kino-convict niya tayo bilang makasalanan na wala tayong magagawa at ilalapit niya tayo doon kay Jesus. Iko-convince niya tayo na lumapit kay Jesus na may magagawa para sa atin. So ano kaya susunod? Ano kaya ang gawain ng banal na espiritu? Meron naman po tayong 5 mga termino, okay? Mga salita para maipaliwanag po ang gawain ng banal na espiritu. Una, yung sinasabi na revelation and inspiration. Yung revelation, it is a process of revealing the thought, the truth, the concept, the principle ng ating Panginoon na nasa langit. Okay, yun po yung proseso, no? Yung inspiration, ito naman po yung proseso na ang banal na espiritu ay uudyukan yung mga tao na sumulat sa banal na kasulatan. Na kung saan yung mga katotohanan, yung mga prinsipyo, yung mga konsepto at mga impormasyon ay naisulat. Kaya yung revelation at saka inspiration, yan po ay gawain ng banal na espiritu. So nagkaroon po tayo ng banal na kasulatan bilang produkto ng revelation and inspiration ng banal na espiritu. So naisulat ang mga kaalaman na makalangit. Ikalawa na termino ay yung tinatawag po nating illumination. Ano ba ang sinasabing illumination? Okay, ito na ang Bible. Naisulat na ang mga katotohanan, naisulat na ang mga prinsipyo, naisulat na ang mga konsepto, naisulat na ang mga impormasyon. So, nasa banal na kasulatan na siya. Ang mangyayari ngayon, ang banal na espiritu ngayon ay tuturuan niya ang mga tao, ang mga nagtitiwala sa ating Panginoon
na basahin ang banal na kasulatan at unawain ito upang ito ay maisulat sa ating puso. So, ibig sabihin, hindi lang pala basta dapat nakasulat lang siya dito sa book. Kinakailangan din nakasulat siya sa ating puso. Yan po ang gawain ng banal na Espiritu. Ang isulat ang salita, ang isulat ang katotohanan, ang isulat ang konsepto, ang isulat ang impormasyon dito po sa ating puso. Ikatlo, yung term na tinatawag na indwelling. Ano ba ang indwelling? So, ito na yung panahon na ang isang tao ay magdidesisyon na tanggapin si Jesus. Magdidesisyon na humingi ng tawad sa kasalanan, magdidesisyon upang siya ay makakatanggap ng pagpapatawad sa ating Panginoon. At magdidesisyon siya na ayaw na niya yung dating buhay, kundi bagkus gusto na niya yung bagong buhay na kasama si Jesus. At sa pamamagitan ng mga liwanag na kanyang nabasa sa banal na kasulatan, ang gagawin ng banal na Espiritu ay tatanggalin niya yung mga dilim, nagpapadilim, para hindi matanggap ang banal na Espiritu. Pag ito ay tinanggal na ng banal na Espiritu, ang mangyayari niyan ay wala ng hadlang para hindi papasukin ang mga mensahe ni Jesus sa ating puso sa pamamagitan muli ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, magkakaroon ng maayos na relasyon ang tao at saka ang Diyos. Dito na papasok na ang karanasan ng isang tao na siya po ay nagtagumpay sa kasalanan. Papasok na siya ay magiging mapagmahal sa kanyang kapwa kaanib. Magiging mapaglingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat nananampalataya siya na siya ay anak ng Diyos. At higit sa lahat, sumasampalataya siya na si Jesus ang magbibigay sa kanya ng panibagong buhay at pag-asa. Yun po yung karanasan sa indwelling. Ito naman yung ikaapat, yung tinatawag na intercession. Yung intercession ito ay complement ng gawain ni Jesus Christ doon sa sanctuary. So, nangyayari ay lagi tayong nakikicommunicate sa ating Panginoon through prayer at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nasasabi natin kung ano ang ating mga pangangailangan, kung ano ang ating mga mithiin, kung ano ang ating mga plano sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos. At ibibigay ng Diyos kung ano ang pinaka-the best sa atin, hindi yung sarili nating kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng ating Panginoon sa atin. So, andyan yung intercession. At yung panghuli, yung tinatawag na gift. So, lahat ng nagbasa ng banal na kasulatan doon sa bahagi ng Revelation and Inspiration, lahat ng umunawa doon sa illumination, lahat ng nagnais na mabuhay kasama si Jesus doon sa indwelling, at lahat ng nais laging kausapin si Jesus upang ipaalam ang kanyang plano, ipaalam ang kanyang pangarap at mangyayari sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ay dito naman sa bahagi ng gift ay ibibigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga spiritual gift na ating magagamit para sa ating pag-participate sa gawain ng ating Panginoon. Okay, yun yung gawain ng banal na Espiritu. Sa simpleng mga salita, sa simpleng mga pangungusap, simple lang din ang pwede nating mai-conclude. Ang gawain ng banal na Espiritu, siyang naging dahilan kung bakit ang banal na kasulatan ay naisulat. Siya ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Siya ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nagiging ang isinasakabuhay ay kabuhayan ni Jesus. Siya rin ang naging dahilan upang ang isang tao ay nananatiling
nakikipag-usap sa Diyos at siya rin ang dahilan upang ang isang tao ay magkaroon ng maraming espiritual na kaloob para magamit sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, si Jesus man ay umakyat doon sa langit at siya ay ginagampanan niya ang kanyang gawain bilang intercessor. Ang banal na Espiritu naman ay narito sa atin upang i-represent ang God the Father and God the Son. Na anuman ang nais ng ating Panginoon ay isinusulat ito ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Ganyan kaganda, ganyan kabuti ang ating Panginoon sa atin. Ang banal na Espiritu ay siya yung the third person in the Godhead. At tayo ay naniniwala sa banal na kasulatan ng banal na Espiritu ay Diyos. Ang banal na Espiritu ay persona. So, mga kapatid, ay napakaganda ng gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay. Bago ako matapos, ay nais kong basahin ng ilang quotation dito, no? Quotation na ito ay galing sa ating Fundamental Beliefs chapter 5. Ang sabi niya, "It is the absence of the Spirit that makes the gospel ministry so powerless. Learning, talent, eloquence, every natural or acquired endowment may be possessed, but without the absence of the Spirit of God, no heart will be touched, no sinner won to Christ. On the other hand, if they are connected with Christ, if the gift of the Spirit are theirs, the poorest and most ignorant of His disciples will have a power that will tell upon hearts. God makes them channels for the outflowing of the highest influence in the universe." Mahalaga ang gawain na ginagampanan ng banal na Espiritu sa gawain ng pangangaral. Mga kapatid, sa sulat naman ni Ellen White ay ito sinasabi, Desire of Ages, afflictions when the outlook seems at all times and in all places, in all sorrows, in all afflictions, when the outlook seems dark and the future perplexing, and we feel helpless and alone, the Comforter will be sent in answer to the prayer of faith. Circumstances may separate us from every earthly friend, but no circumstance, no distance can separate us from the heavenly Comforter. Wherever we are, wherever we go, He always at our right hand to support, sustain, uphold, and cheer. So, yan yung sabi ni Ellen White tungkol sa Holy Spirit. Tunay nga po ng banal na Espiritu na kahit saan man tayo, naman ang ating kalagayan, lalo na kapag tayo nalulungkot, ang banal na Espiritu ay lagi po siyang nang-aaliw sa atin. So, in conclusion, ngayon ay affected po tayo ng COVID-19 na virus. At ang buong mundo ay nasa pandemic. Maraming mga tao ang namamatay. Bata o matanda, mayaman man o mahirap, walang sinasanto. Maraming mga tao ang nalulungkot sa bawat lugar. Pero sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu, mararanasan natin ang pag-aaliw, mararanasan natin ang pagbibigay ng advice para sa kaligtasan, mararanasan natin ang kanyang pagtulong, mararanasan natin ang kanyang pagmamahal. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay tatayo ng matatag. Tayo ay tatayo ng may prinsipyo. Tatayo tayo sa katotohanan ng pananampalataya na ating tinanggap. At tatayo tayo na ikinakalat ang mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Si Jesus ay umakyat siya doon sa langit. Physically, hindi niya kayang, yung physical na katawan ni Jesus, hindi niya kayang ibalita sa buong mundo ang Ebanghelyo. Pero
sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang presensya ni Jesus Christ ay sumasa atin hanggang ngayon. So pagpalain tayo ng ating Panginoon, nawa tayo ay patuloy na manalangin, nawa tayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon sa ating binasang talata mula sa banal na kasulatan.